ating balikan ang kasaysayan ni Dr. Jose Rizal sa Dapitan. Ano nga ba ang naging ambag ng ating pambansang bayani sa Dapitan? Bilang estudyante, marapat lamang na ating alamin ang naging buhay ni Rizal sa ating bayan. Tara na't ating talakayin. Si Rizal ay itinapon sa Dapitan noong June 17, 1892. Ang kanyang pagkatapon ay bahagi ng parusa ng pamahalaang kolonyal ng Espanya dahil sa kanyang mga ideya at pagsulat na nagtataguyod ng reforma at kalayaan para sa mga Pilipino. Ang monumentong ito ni Jose Rizal ay isang simbolong sumasagisag sa kanyang mga kontribusyon sa bayan habang siya ay nasa Dapitan. Map of Mindanao, which is Dr. Jose Rizal and Father Sanchez made a huge relief map of Mindanao in front of the church. St. James Church is located across the relief map of Mindanao, where Rizal used to pray during his exile in Dapitan. Standing in the spot where Rizal used to stand during the masses. Tayo ngayon ay nasa Casa Redonda, bahay na bilog. Nagsilbi ang kubong ito ay may 8 sulok bilang klinika ni Rizal at sinaunang dormitoryo ng kanyang mga mag-aaral. Dito na rin nanirahan si Josephine Raquel nang siya ay dumating sa Dapitan. From the house, I hear the murmur of a crystal brook, which comes from the high rocks. I see the seashore in the square house we live. Beside it is Rizal's kitchen. Naging saksi rin di umano ang punong ito sa naging buhay ni Rizal noon. Casitas de Salud, clinics where Rizal performed various operations, one hut for male and one hut for female. Talisay water system. Lovers Rock. Because they could not marry in the church, Rizal and Josephine Bracken exchanged vows on these rocks. Rizal and Josephine fell in love with each other at the first sight. At pagkatapos ng 4 na taon, si Rizal ay bumalik sa Maynila upang harapin ang kanyang eksekusyon. Formar! Carguen! Apunte! Consumatum est!